Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4491500. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa loob ng panig na ari-arian ng angkan ng Darfield para sa recruitment sa Tourmaline Holy City. Ang elder na namamahala sa side estate, na isa ring elder ng enforcement hall ng Darfield clan, ay naglabas ng isang special artifact at malakas na sinabi, huwag kang lumaban. Sundan mo ako papasok sa special artifact. Kasunod nito, dinala ng matanda si Alvin sa special artifact. Natural lang na alam ni Alvin na hindi dapat tumanggi habang ginagawa ang proseso. Tutal, papasok lang siya sa isang special artifact na maaari niyang iwanan anumang oras. Hindi siya matatakot kahit na makapasok siya sa little world ng matanda. Tutal, ang matanda ay isang napakalakas na kapangyarihan. Kung talagang gusto siyang saktan ng matanda, hindi na kailangang pagdaanan ang lahat ng problemang ito. Madali siyang mapapatay ng matanda ngayon. Matapos maglaho sina Alvin at ang matandang lalaki, naiwan na lamang ang isang artifact na hugis kalabasa, hinahong naghintay si Tate sa kanilang pagbabalik. Tiwala siya sa resulta. Alam niyang matutuwa ang angkan ng Darfield na tanggapin si Alvin bilang pansamantalang elder o isang revered elder. Tutal, kahit hindi pa isang walang kapantay na top advanced supreme god si Alvin, malamang na wala pang gaanong tao sa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na top advanced supreme god sa Darfield clan na kayang makipagsabayan kay Alvin. Sa artipaktong pangkalawakan. Gawin mo ang lahat para labanan ang atake ko at ipakita mo sa akin ang tunay mong lakas, sabi ng matanda. Hindi na naghintay ng tugon, agad siyang sumalakay. Isang maringal na enerhiya ang agad na dumaloy patungo kay Alvin kasama ang puwersa ng 1,000 sundalo. Bago pa man makapasok sa special artifact, nahulaan na ng matanda na ang nakasuot ng lilang si Alvin ay malapit ng maging isang walang kapantay na top advanced supreme god. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa antas ng lakas ni Alvin. Tutal, may mga pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga may parehong cultivation base. Nang marinig ang mga salita ng matanda, hindi na nagpigil pa si Alvin. Ang kanyang banal na enerhiya kasama ang kanyang batas ng kalawakan na nakarating na sa perpektong anyo ay mabilis na dumagundong. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang sword daw at hinampas ng buong lakas, tuluyang dinurog ang paparating na atake. Hindi na kailangang sabihin, kaya lamang niya ito nagawa dahil pinigilan ng matanda ang kanyang lakas. Sa sandaling gumawa ng hakbang ang matanda kanina, masasabi ni Alvin na umatake lamang ang matanda gamit ang lakas ng isang taong malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga mataas na kataas-taasang Diyos, at ang antas ng lakas na ito ay mas mahina kaysa sa kanya. Ang isang taong may ganitong lakas ay hindi kayang tiisin ang 10 galaw mula sa kanya. Kung ang nasabing tao ay walang espesyal na kakayahan, tiwala siyang kaya niyang patayin ang nasabing tao. Swoosh! Sa sumunod na sandali, naipon ang enerhiya ni Alvin at bumuo ng isang malakas na sinag ng espada na agad na lumabas. Ang kapangyarihan ng sinag ng espada ay naging dahilan upang manlaki ang mga mata ng matanda sa gulat at hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay magiging ganito kalakas. Siya, ang lakas niya ay maihahambing sa pinakamalakas na miyembro sa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang advanced supreme god sa Jade Tide Heavenly Mansion. Bagamat may mga kahangahangang nilalang ang angkan ng Darfield na katulad ni Alvin sa kasaysayan ng angkan, kakaunti lamang ang mga ito. Dahil sa kasaysayang umabot ng milyon-milyong taon, kakaunti lamang ang mga taong katulad ni Alvin sa angkan ng Darfield. Kung tungkol naman sa kasalukuyang angkan ng Darfield, wala talagang katulad ni Alvin. Paanong hindi magugulat ang matanda ngayong may isang taong tulad niya na sumasailalim sa pagsusuri para sumali sa Darfield clan? Walang pagkakamali. Ang kanyang sword daw ay tiyak na nakarating na sa ika-6 na yugto. Bukod pa riyan, malapit na itong pumasok sa ika-7 yugto. Lalong nagulat ang matanda sa sword daw ni Alvin. Batay sa kanyang kaalaman, wala pang 100 katao ang nakakaintindi ng alinman sa 4 na daw ng langit at lupa hanggang sa ika-6 na yugto sa outer boundary at sa myriad world sa kasalukuyang henerasyon. Sa kasalukuyang panahon, marahil ay wala pang 5 tao ang nakakaintindi sa sword daw hanggang sa ika-6 na yugto. Bukod dito, sa palagay ko ay wala pang sino man sa ilalim ng kaharian ng mga santo ang nakakaintindi sa sword daw hanggang sa ika-6 na yugto.
Ang lahat ng mga santo, nang walang pagbubukod, ay may pinakamataas na antas ng paglilinang. Kung isasantabi ang lahat ng iba pa, kahit papaano ay natuto na sila ng isang batas hanggang sa pinakamataas na antas at naunawaan ang isa sa apat na daos ng langit at lupa hanggang sa ika-6 na antas. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na iwinaksi ng matanda ang kanyang mga iniisip. Nakita niya ang pag-atake ni Alvin at ikinumpas ang kanyang kamay, madaling hinaranggan ang atake ni Alvin. Bagamat malakas ang atake ni Alvin, natural lamang na wala itong gaanong halaga sa matanda na isang napakalakas na tao. Sa pagkakataong ito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang kanyang matigas at istrikto na ekspresyon mula kanina ay nawala. Sabi niya, "Binata, ako si Thomas Darfield. Ang pangalawang elder ng Enforcement Hall ng angkan ng Darfield. Ano ang pangalan mo?" Kung mayroon mang miyembro ng angkan ng Darfield na nandito, tiyak na magugulat sila nang makita si Thomas ngayon. Tutal, bihira namang ngumiti si Thomas kahit sa harap ng pinuno ng angkan ng Darfield, lalo na ang ibang tao. Ang tanging nakatanggap ng ganitong pagtrato ay ang demi-santo lamang ng angkan ng Darfield. "Ang pangalan ko ay Alvin." Pagbati, Elder Thomas, sagot ni Alvin. Natural lamang na hindi siya nagulat sa pagbabago ng ugali ni Thomas. Inaasahan na niya ito. Dahil sa lakas niya ngayon, lalo na't isa siyang demi-Saint Rank Force, mainit siyang tatanggapin kahit sa isang Saint Rank Force. "Doon din ba ang apelyido mo?" Lumawak ang ngiti sa mukha ni Thomas nang marinig ito. Marahil, bihira siyang ngumiti kaya mukhang awkward ang kanyang ngiti sa paningin ng iba. Nagpatuloy si Thomas sa pagsasabing, "Mukhang nakatadhana ka ng sumali sa aming angkan ng Darfield. Gamit ang iyong lakas, higit ka sa kwalipikado na maging isang kagalang-galang na elder sa aming Alvin. Sa katunayan, sa palagay ko ay walang tututol kahit na maging isang dakilang kagalang-galang na elder ka sa aming angkan." Bago dumating si Alvin, alam na niya na ang titulong Grand Revered Elder ay ibinibigay lamang sa pinakamalakas na pansamantalang elder at revered elder. Ito ay para lamang sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Kung ito ay isang Supreme Powerhouse, bibigyan siya ng titulong Guardian. Kagalang-galang na nakatatanda, ang titulong ibinibigay sa mga pansamantalang nakatatanda. Mga tagalabas na nasa ilalim ng kaharian ng mga pinakamakapangyarihang tao na sumali sa angkan ng Darfield. Tara na. Dadalhin kita sa pangunahing lupain ng angkan ng Darfield para makilala ang pinuno ng ating angkan. Sabi ni Thomas. Sabik siyang ibalik si Alvin, nag-aalala na baka biglang magbago ang isip ni Alvin at magdesisyong huwag sumali sa angkan ni Darfield. "Ako ang mag-aabala sa iyo kung gayon, Elder Thomas," magalang na sabi ni Alvin. "Hindi naman problema yan. Maliit na bagay lang yan," sabi ni Thomas habang ikinakaway ang kamay, "bukod pa rito, ang apelyido mo ay Alvin. Malamang na malayo kang kamag-anak ng aming angkan ng Darfield. Hindi ka lang nakatakdang sumali sa angkan ng Darfield, kundi nakatakda ka ring makilala ako. Kaya naman, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Kung papayag ka, pwede mo akong tretuhin na parang isang nakatatandang kapatid." Hindi mo ari ni Thomas ang eksaktong edad ni Alvin, bahagya lamang niyang nadama na si Alvin ay hindi hihigit sa 30,000 taong gulang. Ang mga nagtataglay ng lakas ni Alvin sa ganoong edad ay pawang mga kababalaghan. Pagkatapos iwan ng spatial artifact, sinabi ni Thomas, "Dahil siya ay iyong nasasakupan, dapat siyang sumunod sa atin pabalik sa angkan ng Darfield." Pagkatapos noon, si Thomas, na hindi man lang tumingin ng maayos kay Tate kanina, ay tumango at bahagyang ngumiti kay Tate. Bagamat bahagya at maikli ang ngiti, ikinagulat nito ang taong nagdala kina Alvin at Tate dito. Anong nangyayari? Palaging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Elder Thomas at bihirang ngumiti. Ngumiti talaga siya. 4,492. Pagsali sa Darfield Clan. Mabilis na sinundan ni Alvin at Tate si Thomas patungo sa pangunahing lupain ng angkan ng Darfield sa labas ng Tourmaline Holy City. Habang naglalakbay, ipinakilala ni Alvin kay Alvin ang banal na lungsod ng Tourmaline at ang iba't ibang negosyo ng angkan ng Darfield sa lungsod. Diretsahan siyang sinabihan si Alvin na pagkatapos maging isang iginagalang na elder ng angkan ng Darfield, makakatanggap siya ng malalaking diskwento sa mga tindahan na pagmamay-ari ng angkan ng Darfield sa banal na lungsod ng Tourmaline kung ipapakita niya ang kanyang identity token.
Tanong din si Thomas tungkol sa pinagmulan ni Alvin, at mas lalo siyang natuwa nang marinig niyang si Alvin ay mula sa Myriad Worlds. Ang mga mula sa Myriad Worlds ay walang mga ugat at gapos sa outer boundary at parang isang blankong slate. Nangangahulugan ito na wala silang mga kalakip na maaaring makagambala. Bukod dito, malamang na iniwan nila ang Myriad Worlds upang makakuha ng pwesto sa outer boundary. Nangangahulugan ito na sa pangkalahatan ay mas matatag at nakatutok sila. Dahil dito, maraming puwersa sa outer boundary ang mas gustong mag-recruit ng mga taong tulad nila. Samantala, mas naunawaan ni Alvin ang tungkol sa angkan ng Darfield matapos makinig kay Thomas. Nalaman niya na mayroong mahigit 100 Supreme Powerhouse sa ilalim ng kaharian ng mga Demi-Saint sa angkan ng Darfield. Sa kanila, may ilan na malapit ng maging Demi-Saint. Ang pinuno ng angkan ng Darfield, isang makapangyarihang Supreme Powerhouse, ay kabilang sa maliit na grupong ito ng mga tao. Ang mga Demi-Saint, na kilala bilang mga Eminent Saint sa Myriad Worlds, ay mga Level 5 Supreme Powerhouse. Sa pamamagitan ni Thomas, natutunan din ni Alvin sa unang pagkakataon na ang mga Supreme Powerhouse ay nahahati sa mga antas ayon sa kanilang lakas. Kung mas mataas ang bilang, mas malakas ang mga ito. Alam niya na may mga pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga Supreme Powerhouse, ngunit hindi niya alam na nahahati pala sila sa mga antas na ganoon. Hindi ipinakita ni Alvin ang kanyang pagkagulat at patuloy na tahimik na nakinig kay Thomas. Katamtaman lang ang lakas ko sa mga Supreme Powerhouse sa Darfield Clan. Isa lang akong Level 2 Supreme Powerhouse. Ang pinuno ng clan ay Level 3 Supreme Powerhouse, katulad ng Head Elder ng Enforcement Hall. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa makarating sila sa labas ng main estate ng Darfield Clan. Isang masalimuot na labirinto ang nakapalibot sa labas ng pangunahing lupain ng angkan ng Darfield. Hindi mahirap hulaan ni Alvin na ito ay para pigilan ang mga tagalabas na gumala malapit sa lupain. Bagamat makapangyarihan ang angkan ng Darfield at hindi takot sa mga tagalabas, nakakainis na may mga taong mausisa na gumala malapit at manggulo sa angkan. Madali para sa mga may kapangyarihan na mahanap ang ari-arian ng angkan ng Darfield sa pamamagitan ng labirinto, ngunit magiging mahirap ito para sa iba. Kahit si Alvin ay hindi madaling makadaan sa labirinto. Matandang Thomas. Matapos akayin ni Thomas sina Alvin at Tate papasok sa estate, maraming tao ang magalang na bumati kay Thomas nang makita siya. Sa mga taong ito, maraming kabataan ang tumingin kina Alvin at Tate nang may pagtataka. Natural lang, hindi sila nang ahas na magchismis ng malakas at nagsalita lamang sa pamamagitan ng voice transmission. Sino ang dalawang taong ito? Magalang silang tinatrato ni Elder Thomas. Hindi ba't si Elder Thomas naman ang mamamahala sa ari-arian ng ating angkan sa Tourmaline Holy City kamakailan lang? Malamang na nandito ang dalawang iyon para sumali sa ating angkan. Ang katotohanan siya mismo ang namuno sa kanila rito ay nagpapakita na tiyak na makapangyarihan sila. Base sa kanilang hitsura, hindi naman talaga sila mukhang masyadong makapangyarihan. Gayunpaman, dahil personal silang dinala rito ni Elder Thomas at tinatrato ng magalang, walang duda na malapit na sila sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang Diyos na may mataas na antas. Mayroong ilang mga tao na malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang advanced Supreme Gods na sumali sa aming Darfield Clan noon. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi. Ganito ang trato sa kanila ni Elder Thomas. Sila ba ay mga superior powerhouse? Hindi, mas malamang na isa lang sa kanila ang isang superior powerhouse kung tama ang aking haka-haka. Samantala, pinangunahan ni Thomas, ang pangalawang elder ng Enforcement Hall ng angkan ng Darfield, sina Alvin at Tate sa bulwagan ng pagtanggap upang salubungin si Bennett, ang pinuno ng angkan ng Darfield. Matagal nang naabisuhan si Alvin tungkol sa pagdating ni Alvin at naghihintay na siya sa reception hall nang dumating sila. Huminto si Alvin sa labas ng bulwagan at magalang na nagsabi, pagbati, leader ng angkan. Dinala ko siya rito. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng bulwagan. Tuloy ka. Ngumiti si Thomas at sinenyasan si Alvin na sumunod sa kanya habang si Tate ay nakasunod sa kanilang dalawa. Nakita agad ni Alvin si Bennett pagpasok niya sa bulwagan. Narinig din niya ang pangalan ni Bennett kanina mula kay Thomas. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao kay Bennett at bumati, pagbati, pinuno ng angkan na si Darfield. Mabilis na sumunod si Tate at bumati rin kay Bennett.
Tumingin si Bennett kay Alvin nang may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabing, "Ikaw si Alvin, tama ba? Nagpadala sa akin ng mensahe si Elder Thomas kanina. Sinabi niya sa akin na malapit ka na sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang advanced na Supreme Gods, at naunawaan mo na ang sword daw hanggang sa ika-6 na yugto." Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Bennett sa pagsasabing, "Hindi ako nagdududa sa mga salita ni Elder Thomas, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakilala ako ng isang taong nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang tao na nakaunawa sa sword daw hanggang sa ika-6 na yugto. Iniisip ko kung handa kang ipakita sa akin ang iyong sword daw." Bagamat tila tinatanong ni Bennett si Alvin, isang malakas at maringal na enerhiya ang bumalot at kumalat sa reception hall pagkatapos niyang magsalita. Sa anumang kaso, walang balak si Alvin na tanggihan si Bennett. Alam niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas upang mapataas ang kanyang halaga. Sumali siya sa angkan ng Darfield na may layunin, at makikinabang lamang siya kung maipapakita niya ang kanyang lakas sa halip na maghintay at mag-ukol ng oras. Ang banal na enerhiya ni Alvin at ang kanyang batas ng kalawakan, na nakarating na sa perpektong anyo, ay agad na lumabas bago niya ipinakita ang kanyang sword daw. Swoosh! 2. Isang nakakagulat na makapangyarihang sinag ng espada ang lumabas, na tila kayang hiwain ang langit at lupa. Gayunpaman, bago pa man ito makapinsala sa bulwagan, ito ay napigilan ni Bennett. Tuwang-tuwa si Bennett. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik habang nakatingin kay Alvin at sinabing, "Nasa ika-6 na yugto na talaga. Isa pa, parang ang iyong sword daw ay matagal nang nasa ika-6 na yugto. Nabalitaan kong galing ka sa Myriad Worlds. Mukhang nakahanap na ng hiyas ang ating Darfield clan sa pagkakataong ito. 4,473. Dakilang kagalang-galang na matatanda." Bagamat maikli lamang ang pagsubok, lubos na pinagibay ni Bennett, ang pinuno ng angkan ni Darfield, ang lakas ni Alvin. Walang duda na si Alvin ay malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Bukod dito, sa kanyang palagay, kahit ang mga halimaw na prodigy na may parehong cultivation base sa Jade Tide Heavenly Mansion ay maaaring hindi matalo si Alvin sa isang one-on-one na laban. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, kumalma si Bennett at sinabi, na mukhang medyo nag-aalinlangan, "Naku, curious lang ako. Gamit ang lakas mo, makakasali ka sa Jade Tide Heavenly Mansion, at mataas pa rin ang iyong pagpapahalaga. Bakit mo piniling sumali sa aming Darfield clan?" Hindi nagpaligoy-ligoy si Bennett at prangka siya sa kanyang mga salita. Ngumiti si Alvin at sumagot ng tapat, "Hindi ka mali. Gayunpaman, bago lang ako sa Sacred Lightning Realm, at maraming bagay ang hindi ko pa pamilyar. Mas magiging mahirap para sa akin na sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion dahil ang kanilang pangunahing estate ay wala sa Tourmaline Holy City. Sa kabilang banda, mas magiging madali para sa akin na sumali sa isa sa 3 pinakamalakas na Demi-Saint rank forces sa Tourmaline Holy City. Kung bakit ko pinili ang Darfield clan, ang apelyido ko rin ay Darfield. Sa hinaharap, kung ang Jade Tide Heavenly Mansion ay mag-imbite sa akin na sumali sa kanila, tiyak na sasali ako sa kanila kung makakabuti ito sa akin. Mabuti na binanggit mo ang bagay na ito dahil gusto ko ring linawin ito sa iyo." Si Darfield, ang pinuno ng angkan. Ngumiti ng mapait si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Gayunpaman, hinangaan din niya ang pagiging prangka ni Alvin. Tutal, karamihan sa mga tao, kahit na mayroon silang mga ganitong kaisipan, ay hindi magbibigay ng kanilang mga salita. "Alvin, napakatapat mo," sabi ni Bennett. Natural lang na hindi siya nagalit sa mga sinabi ni Alvin. Kung tutuusin, wala namang masama kay Duanling. Ang mga salita ni Tian. Maraming miyembro ng angkan ng Darfield ang sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion dahil ang Jade Tide Mansion ay kayang magbigay sa kanila ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng angkan ng Darfield. Bagamat ang mga puwersang Demi-Saint rank ay mas mababa lamang sa mga puwersang Saint rank, ang agwat sa pagitan nila ay hindi malalampasan. Ngumiti si Bennett at nagpatuloy sa pagsasabing, "Sa anumang kaso, isang maswerteng pagkakataon na sumama sa atin sa oras na ito. Kung sakali, magkakaroon ng magandang pagkakataon para sa iyo sa angkan ng Darfield sa loob ng 10 taon. Sa oras na iyon, kung mahusay kang gaganap at mamumukod tangi, malaki ang posibilidad na imbitahan ka ng Jade Tide Heavenly Mansion na sumama sa kanila.
Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salitang ito. Natural lang na maganda kung makakasali siya sa Jade Tide Mansion. Muli niyang ikinuyom ang mga kamao kay Bennett at seryosong sinabi, "Leader ng Angkan Darfield, isa kang mapagbigay na tao. Kahit na 10 taon lang ako mananatili sa Angkan ng Darfield, hindi ko malilimutan ang panahon ko sa Angkan ng Darfield." Hindi naman talaga naging walang utang na loob si Alvin. Kahit na wala nang ibang ginawa ang Angkan ng Darfield para sa kanya sa susunod na 10 taon, ang pagkakataong binanggit ni Bennett ay sapat na para makaramdam siya ng pasasalamat. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na gagantihan niya ang Angkan ng Darfield. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, sa wakas ay hiniling ni Bennett kay Thomas na dalhin si Alvin upang makumplito ang mga formalidad upang maging isang kagalang-galang na elder ng Angkan ng Darfield. Ang pangunahing layunin nito ay upang makakuha ng isang identity token. Matapos tulungan si Alvin na makakuha ng isang identity token, pinangunahan ni Thomas si Alvin sa cultivation ground para sa mga iginagalang na elder. Sabi ni Thomas, "Alvin, gamit ang lakas mo, ngayong isa ka ng kagalang-galang na elder, kaya mong hamanin ang kasalukuyang dakilang kagalang-galang na elder ng ating Angkan ng Darfield. Hindi na kailangang sabihin pa, kung mananalo ka, ikaw ang magiging bagong dakilang kagalang-galang na elder ng ating Angkan ng Darfield." Ang kasalukuyang dakilang kagalang-galang na elder ay bihasa sa batas ng kulog. Naunawaan na rin niya ang batas ng kulog sa perpektong anyo, at naunawaan na niya ang mastery daw sa ikatlong yugto. Ang mastery daw ay isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Noong nakaraan, noong si Alvin ay nasa mababang kaharian at mahina pa, sandali niyang naunawaan ang mastery daw. Natuklasan niya ito mula sa pamana ng isang tiyak na makalangit na emperador ng isang Devata realm. Gayunpaman, habang siya ay lumalakas, natuklasan niya na ang mastery daw ay nagiging walang silbi sa kanya kaya kalaunan ay tumigil siya sa pag-unawa dito. Elder Thomas, alam ko na ang Grand Revered Elder ay isang titulong ibinibigay sa pinakamalakas na Revered Elder. Gayunpaman, may pagkakaiba ba ang pagiging isang Grand Revered Elder at isang Revered Elder? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Siyempre, may pagkakaiba. Bukod pa rito, hindi maliit ang pagkakaiba, nakangiting sabi ni Thomas, una sa lahat, iba ang lupang nilinang. Ang lupang nilinang ng mga iginagalang na nakatatanda ay matatagpuan sa isa sa 9 na dakilang espiritual na bukal sa Angkan ng Darfield, at ang lugar ng nilinang ng dakilang iginagalang na nakatatanda ay nasa itaas mismo ng puso ng bukal. Alam ni Alvin na ang mga espiritual na bukal ay nabubuo sa pamamagitan ng labis na enerhiya ng espiritu ng langit at lupa matapos maabot ng ilang banal na kristal ang isang tiyak na antas. Perpekto ang kapaligiran ng paglilinang kung saan matatagpuan ang mga bukal, at ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa doon ay napakayaman. Kung mas malapit ito sa puso ng espiritual na bukal, mas maganda ang magiging kapaligiran ng paglilinang. Para sa mga cultivator na nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse, ang paglilinang sa puso ng espiritual na bukal ay maaaring magbigay sa kanila ng dobleng resulta sa kalahati lamang ng pagsisikap. Patuloy na sinabi ni Thomas, bukod doon, ang Angkan ng Darfield ay magbibigay ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa mga iginagalang na elder sa isang takdang oras. Marami sa mga mapagkukunan ng paglilinang ay lubos na hinahangad. Sa oras na iyon, ang mga dakilang iginagalang na elder ay bibigyan ng prioridad at maaaring pumili muna ng 3 sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa kabaligtaran, hindi lamang kailangang maghintay ang mga iginagalang na elder na pumili muna ang dakilang iginagalang na elder, ngunit ang mga iginagalang na elder ay maaari lamang pumili ng isang mapagkukunan ng paglilinang bawat isa. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Thomas sa pagtalakay tungkol sa iba't ibang benepisyo ng pagiging isang Grand Revered Elder tulad ng pagtaas ng sweldo, pagkakaiba sa katayuan, at iba pa. Pagkatapos makinig, may isang bagay na pinakanakakatuwa kay Alvin. Bawat taon, ang Grand Revered Elder ng Darfield Clan ay binibigyan ng pagkakataong sundan ang Demi-Saint ng Darfield Clan sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, maaaring humingi ng payo at iba pa mula sa Demi-Saint. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa determinasyon habang iniisip niya sa sarili, kailangan kong maging dakilang kagalang-galang na elder ng Angkan ng Darfield. Di nagtagal, nakarating sila sa lupang pinaglilingkuran ng mga iginagalang na matatanda ng Angkan ng Darfield.
Tulad ng sinabi ni Thomas, doon matatagpuan ang isang espiritual na bukal. Isang makapal na hamog ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ang makikita sa paligid at sa ibabaw ng espiritual na bukal. Elder Thomas, ang kubo na nakasabit sa gitna ng bukal ay ang lugar ng paglilinang ng dakilang kagalang-galang na elder, tama ba? Tanong ni Alvin. Agad na naakit ang kanyang pagkahumaling ng isang kubo sa isang lumulutang na isla sa itaas lamang ng puso ng bukal, na mukhang maganda at kahanga-hanga sa ilalim ng liwanag. Ang makapal at malapot na likido mula sa bukal ay marahang dumampi sa lumulutang na isla. Tumanggaw si Thomas. Oo. Alvin, plano mo bang magbigay ng hamon ngayon o plano mo bang maghintay? Bawat kagalang-galang na elder ay binibigyan ng pagkakataong hamonin ang dakilang kagalang-galang na elder, ngunit kung siya ay mabaigo, maaari lamang siyang magbigay ng isa pang hamon pagkatapos ng 30 taon. Ang patakarang ito ay umiiral upang maiwasan ang labis na pagkagambala sa dakilang kagalang-galang na elder habang naglilinang. 4,474. Si Giovanni Chin, ang dakilang iginagalang na elder ng Darfield clan. Bilang isang puwersang nasa ranggong demi-saint, ang angkan ng Darfield ay mayroong 9 na spiritual ring, at bawat isa sa mga ito ay isang mahusay na lugar para sa cultivation. Ang pinakamalapit na lugar sa bukal ay kung saan pinakamalakas ang heaven and earth spirit energy. Bagamat naakit din si Alvin sa lugar ng paglilinang ng Grand Revered Elder ng angkan ng Darfield, ang atraksyon nito ay hindi kasing lakas kumpara sa iba pang mga benepisyo ng pagiging isang Grand Revered Elder. Kung tutuusin, marami na siyang divine crystals ngayon. Kung hinihigop niya ang mga divine crystals at binuksan ang kanyang little world para linangin sa tulong ng divine tree of life, ang epekto nito ay hindi mas malala kaysa sa spiritual spring. Ang mas ikinatuwa ni Alvin ay ang pagkakataong gumugol ng oras at matuto mula sa demi-saint ng angkan ng Darfield. Higit sa lahat, sinabi sa kanya ni Thomas kalaunan na hindi imposibleng humiling ng isa o dalawang kahilingan basta't hindi ito labis at nasa loob ng kakayahan ng demi-saint. Pagkatapos kong maging isang Grand Revered Elder, magagamit ko iyon bilang pagkakataon para tanungin ang demi-saint ng Darfield clan kung masisira niya ang soul imprisonment technique kay Kelly. Magiging maganda kung magagawa niya iyon. Kung hindi, marahil, maaari ko siyang hilingin na pabagalin ang pagguho sa kaluluwa ni Kelly. Maganda pa rin iyon dahil mas marami akong oras na maibibigay. Hindi pa rin umaasa si Alvin na masisira ng demi-saint ng Darfield clan ang soul imprisonment technique kay Kelly. Gayunpaman, ito na lamang ang kanyang pagpipilian ngayon, at maaari na lamang niyang subukan ang lahat ng paraan na magagamit niya. Natural lang, mas makabubuti kung may tulong ang isang santo. Gayunpaman, hindi ito magiging madali. Isasantabi ang lahat dahil sa kasalukuyang lakas, mahihirapan siyang makatagpo ng isang santo. Ang mga santo ang pinakamakapangyarihang nilalang. Kahit sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, sinasabing iisa lang ang santo. Nalaman ito ni Alvin matapos siyang makarating sa outer boundary. Sa katunayan, matapos siyang makarating sa outer boundary, ang kanyang kaalaman tungkol sa God-defying world ay lumago ng malaki. Ang mundong sumusuway sa Diyos ay isa sa mga mundong myriad, at isa sa 18 gitnang mundo. Mga mundo sa ilalim ng 3 mataas na mundo, na siya ring 3 pinakamalakas na mundo. Ang 18 gitnang mundo ay kadalasang pinamumunuan ng isang World Supreme Powerhouse. Kung tungkol sa isang mundo na walang World Supreme Powerhouse, ilang napipintong World Supreme Powerhouse ang magsasama-sama upang pamunuan ito. Gamit ang mga special effect mula sa kani-kanilang realms of gods, kapag nagsanib puwersa sila, hindi nila kailangang matakot sa karaniwang World Supreme Powerhouse. Sa pagkakataong ito, bumalik sa kanyang katinoan si Alvin at sinabi kay Thomas, Elder Thomas, gusto kong hamonin ang kasalukuyang Grand Revered Elder ngayon. Tumanggaw si Thomas. Nasa closed door cultivation na siya ngayon. Bago ka maghain ng hamon, pakisuyong pakinggan ang aking paliwanag. Sa pangkalahatan, ang mga hamon ay makakagambala sa cultivation ng Grand Revered Elder kahit na ito ay isang ordinaryong cultivation lamang o isang closed door cultivation. Gayunpaman, kung pipiliin ng isang tao na maghain ng hamon habang ang Grand Revered Elder ay nasa closed-door cultivation, ang Grand Revered Elder ay bibigyan ng pagpipilian na gawing labanan ang hamon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa katunayan, hindi nag-aalala si Thomas kay Alvin.
Kung tutuusin, hindi niya pinagdudahan ang lakas ni Alvin. Sinabi niya ito sa pag-asang magpapakita ng awa si Alvin. Kaya naman, pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya, kung nais ng kasalukuyang Grand Revered Elder na baguhin ang hamon sa isang laban ng buhay o kamatayan, umaasa akong magpapakita ka ng awa sa kanya. Maaari sanang nagpadala si Thomas ng voice transmission sa kasalukuyang Grand Revered Elder ng Darfield Clan upang balon siya laban sa pagpapalit ng hamon sa isang labanang may banta ng buhay o kamatayan kahit gaano pa siya naiirite sa pagkagising mula sa kanyang saradong cultivation. Gayunpaman, hindi niya inakalang maniniwala sa kanya o makikinig sa kanyang payo ang kasalukuyang Grand Revered Elder. Tutal, ang mga prodigy ay kadalasang mayabang at arrogant. Huwag kang mag-alala, Elder Thomas. Alam ko na ang gagawin, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Alam niyang magagalit ang karamihan sa mga tao kung maabala sila habang nagkukumpuni. Kaya naman, mauunawaan kung nais ng kasalukuyang Grand Revered Elder ng Darfield Clan na baguhin ang hamon sa isang laban ng buhay o kamatayan. Sige, tango ni Thomas bago niya tinuruan si Alvin kung paano magbigay ng hamon. Pagkatapos noon, inabot ni Alvin ang kanyang identity token at ipinadala ang kanyang divine energy dito. Kasunod nito, ginabayan niya ang enerhiya mula sa identity token patungo sa espiritual na bukal. Sa loob lamang ng isang iglap, yumanig ang tagsibol, at ang natunaw na enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay biglang tumaas bago ito umatras mula sa lumulutang na isla. Sa oras na ito, isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa kubo. Sino ang maglalakas loob na hamanin ako habang ako ay nasa isang closed-door cultivation? Papatayin kita. Ang hamong ito ay isang labanan ng buhay o kamatayan. Kasunod nito, isang maskuladong binata ang lumabas mula sa kubo. Kumislap ang kidlat sa kanyang katawan, at isang matatag at galit na ekspresyon ang makikita sa kanyang angular na mukha. Nasa isang kritikal na sandali siya habang nag-aaral, at kahit na hindi magiging makabuluhan ang pag-unlad, natural lamang na galit pa rin siya sa pagkagambala. Bomb! Habang dumadagandong ang kulog at kumidlat sa kalangitan, ang maskuladong binata ay lumipad palapit at tumayo sa ere sa tapat nina Alvin at Thomas. Nakita ng maskuladong binata si Thomas at pinagsalikop ang mga kamao kay Thomas bago ito nagsalita, sinusubukang pigilan ang galit. Pagbati, Elder Thomas. Ito ba ang aking kalaban? Bago ba siya? Tiningnan ni Thomas ang maskuladong binata at bumantong hininga bago niya sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Grand Revered Elder Chin, wala kang laban sa bagong Revered Elder na ito. Sa kanyang lakas, napakakaunting tao sa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na top advanced Supreme Gods ang makakapantay sa kanya. Kahit ang mga nagsasabing hindi matatalo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na top advanced Supreme God Sacred Lightning Realm ay kapantay niya kahit papaano. Prangka si Thomas sa kanyang mga salita. Gayunpaman, nang marinig ang mga salitang ito, ang maskuladong binata ay napangiti ng hindi makapaniwala. Hindi man lang niya ginamit ang voice transmission at sinabing, Elder Thomas, kahit na sinusubukan mong magsalita para sa kanya, hindi mo na kailangang magpalabis. Kung kasing lakas siya ng sinabi mo, sa palagay ko ay hindi siya sasali sa angkan ng Darfield. Hindi man lang itinago ng maskuladong binata ang kanyang hindi pagkapaniwala. Swoosh! 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 Kasabay nito, maraming figure ang lumipad palabas ng iba't ibang kubo sa itaas ng espiritual na bukal. Sila ang mga iginagalang na elder ng angkan ng Darfield. May humamon ba kay Grand iginagalang na Elder Giovanni Chin? Bago ba siya? Siguro baguhan lang siya. Sa amin, kahit si Revered Elder Yuan na pinakamalapit sa lakas ni Grand Revered Elder Chin ay halos kapantay ni Grand. Ang kagalang-galang na Elder Chin pagkatapos ng isang tagumpay. Halos imposible para sa kagalang-galang na Elder Yuan na talunin ang dakilang kagalang-galang na Elder Chin. Sa anumang kaso, kahit na ang kagalang-galang na Elder gusto ni Yuan na hamanin si Grand Revered Elder Chin, hindi niya hahamunin si Grand. Ang kagalang-galang na Elder Chin habang siya ay nasa isang saradong kultibasyon. Batay sa mga salita ni Grand Revered Elder Chin, tila sinabi sa kanya ni Elder Thomas sa pamamagitan ng voice transmission na ang bagong dating ay napakalakas.
Bukod dito, tila ang lakas ng bagong dating ay pinalaki dahil si Grand Revered. Hindi naniniwala si Elder Chi na may isang taong napakalakas na sasali sa angkan ng Darfield. Huwag mong sabihing sinabi ni Elder Thomas kay Grand Revered Elder Chi na ang bagong dating ay maihahambing sa mga taong walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng Supreme Gods. Kung gayon, masyado itong eksaherado. Tama. Imposibleng sumali sa angkan ng Darfield ang isang taong may ganitong kapangyarihan, di ba? Nag-isip-isip ang mga iginagalang na matatanda, nagtataka kung ano ang sinabi ni Thomas kay Giovanni Chin. Lahat sila ay tumingin kay Alvin habang nag-uusap sila. Samantala, pagkatapos ng sandaling katahimikan, bumantong hininga si Thomas at tumabi. Tumingin siya kay Alvin at sinabing, sana ay magpakita ka ng awa. Ang mga salita ni Thomas ay naging dahilan upang manlaki ang mga mata ng grupo ng mga iginagalang na matatanda sa hindi makapaniwala, at ang kanyang mga salita ay naging dahilan din upang mamula ang mukha ni Giovanni Chin sa galit. Pakiramdam ni Giovanni Chin ay minamaliit siya. Para bang susuka si Giovanni Chin ng dugo nang makita niyang seryosong tumatango si Alvin na nakasuot ng lila bago sinabing, Elder Thomas, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin. Kasabay nito, tumabi rin si Tate. May bahid ng awa na makikita sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Giovanni Chin. Tutal, alam niyang si Alvin ay tiyak na walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Si Giovanni Chin, tulad ng maraming cultivator na malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, ay malakas. Gayunpaman, wala siyang laban kay Alvin. Napaka-arrogant mo talaga. Kung hindi ka mas malakas sa akin, mamamatay ka na ngayon, galit na sabi ni Giovanni Chin habang humahakbang paarap. Mas lalong lumiwanag ang kidlat sa paligid niya habang lumilitaw ang maliliit na bitek sa kawalan. Kasabay nito, isang malakas na enerhiya ang lumabas. Nagniningning ang mga mata ni Giovanni Chin sa hanggaring pumatay. Malinaw na sabik na siyang patayin si Alvin. Kasabay nito, huminga ng malalim ang grupo ng mga iginagalang na matatanda sa paligid. Alam nilang galit na galit si Giovanni Chin sa sandaling ito. Matagal na nilang kasama si Giovanni Chin, at ito ang unang pagkakataon na nakita nila itong galit na galit. 4,475. Ang bagong dakilang kagalang-galang na elder. Nanatiling kalmado si Alvin nang harapin ang galit na si Giovanni Chin, ang kasalukuyang Grand Revered Elder ng Darfield Clan. Si Giovanni Chin ay mas mababa kaysa kay Mindy, at dahil dito, alam niyang walang kapantay si Giovanni Chin para sa kanya. Matapos ang kanyang tagumpay, kahit na hindi pa siya naging isang walang kapantay na top advanced Supreme God, ang kanyang lakas ngayon ay mas malakas kaysa sa mga nasa kaharian na katulad niya. Lalong naging hindi maganda ang ekspresyon ni Giovanni Chin nang makita niya kung gaano kawalang bahala at kalmado si Alvin. Nag-alab ang kanyang mga mata sa galit habang sumisigaw siya ng, mamatay ka. Kasunod nito, sinunggaban ni Giovanni Chin si Alvin na parang isang mabangis na tigre habang kumikislap ang kidlat sa paligid niya. Hawak niya ang isang sibat na siyam na talampakan ang haba. Swoosh! Ginamit agad ni Giovanni Chin ang kanyang bloodline power, dahilan para mayanig ang kawalan bago pa man lumitaw ang mga luha sa espasyo. Ang daw ng kahusayan. Hindi lamang naunawaan ni Giovanni Chin ang batas ng kulog sa perpektong anyo at nagtataglay ng isang makapangyarihang kapangyarihan sa lahi, kundi naunawaan din niya ang Mastery daw. Tulad ng isang di matatawarang Diyos ng digmaan, sinalakay niya si Alvin gamit ang lahat ng kanyang lakas. Samantala, ang grupo ng mga iginagalang na matatanda ay namangha habang ginagalaw ni Giovanni Chin. Ang ilan sa kanila ay hindi pa nakakita sa kanya noon, at ang mga nakakita sa kanya sa aksyon ay nakakita lamang ng bahagi ng kanyang lakas. Tulad ng inaasahan, si Grand Revered Elder Chin ay talagang makapangyarihan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang sumubok ng todo. Dati, maliit na bahagi lang ng lakas niya ang ginamit niya ng hominin niya ang dating Grand Revered Elder. Ito ang tunay na lakas ni Grand Revered Elder Chin. Nagulat din si Thomas. Giovanni Chin, itinago ba niya ang tunay niyang lakas dati o umunlad lang siya kamakailan?
Hindi pa nakikita ni Thomas si Giovanni Chin na lumaban noon, at hindi niya alam kung gaano kalakas si Giovanni Chin. Gayunpaman, batay sa kanyang nalalaman, si Giovanni Chin ay hindi kasing lakas ng dati. Dalawang miyembro lang sa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos sa ating angkan ang kayang makipagsabayan kay Giovanni Chin ngayon, hindi kasama si Alvin, patuloy na naisip ni Thomas sa kanyang sarili. Ang angkan ng Darfield ay walang anumang walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, at ang mga malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos sa angkan ay hindi kasing lakas ni Alvin. Ang dalawang pinakamalakas na miyembro sa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos sa angkan ng Darfield ay bahagyang mas mahina pa rin kaysa kay Alvin. Sa mga malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, kung si Alvin ay nasa unang baitang, ang dalawang iyon ay kabilang sa mga nangungunang nasa ikalawang baitang. Dati, kahit na iniisip ni Thomas na malakas si Giovanni Chin, alam niya na si Giovanni Chin ay nasa kalagitnaan o pinakamababang antas ng ikalawang antas sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, matapos masaksihan ang tunay na lakas ni Giovanni Chin ngayon, napagtanto niya na si Giovanni Chin ay nasa tuktok din ng ikalawang antas tulad ng dalawang prodigy ng angkan ng Darfield. Kasabay nito, naisip ni Alvin sa sarili, medyo malakas si Giovanni Chin. Kung hindi bumuti ang aking batas ng kalawakan kamakailan, baka hindi ako ang makakatapat niya. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakilala niya ako sa maling oras. Sa mga taong malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng Diyos na nakalaban ni Alvin sa ngayon, si Giovanni Chin ang pinakamalakas na kalaban ni Alvin. Hindi niya kasama si Mindy, na kinikilalang walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng Diyos na nasa kaharian ng mapayapang kapangyarihan, dahil hindi pa niya ito nakalaban noon. Gayunpaman, mula sa kanyang nararamdaman, alam niyang mas malakas si Mindy kaysa kay Giovanni Chin at malamang nakapantay niya ito. Sus Mariosep. Nang harapin ang agresibong atake ni Giovanni Chin, isang sinag ng espada na may 7 kulay ang sumilay mula sa kamay ni Alvin. Patuloy itong lumalaki habang tumatama patungo kay Giovanni Chin. Hindi umimik si Alvin habang ang kanyang banal na enerhiya ay dumadaloy kasama ang kanyang batas ng kalawakan at sword daw patungo kay Giovanni Chin. Hindi na niya ginamit ang kanyang mga doppelganger dahil alam niyang kaya niyang talunin si Giovanni Chin kahit wala sila. Matapos maabot ng kanyang batas ng kalawakan ang perpektong anyo, ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan ay mayroon na ngayong halos 80% ng kanyang lakas. Bukod dito, ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan ay maaari ring gumamit ng sword daw. Sa katunayan, ang doppelganger lang mula sa aking batas ng kalawakan ay sapat na para talunin si Giovanni Chin. Gayunpaman, kailangan kong ipakita ang aking tunay na lakas para maipakita kung gaano ako kalakas sa angkan ng Darfield. Mahalaga ang unang impresyon pagkatapos ng lahat. Swoosh! Bomb! Nang bumangga ang 7 kulay na sinag ng espada sa atake ni Giovanni Chin, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin bago isang nakakatakot na shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Masisira sana ang espiritual na bukal kung hindi naglagay si Thomas ng pananggalang na harang sa paligid nito sa tamang oras. Ang espiritual na bukal ay isang cultivation ground. Walang pananggalang na formation sa paligid nito dahil makakasagabal ito sa daloy ng heaven and earth spirit energy. Swoosh! Walang humpay na tinamaan ng mga shockwave ang pananggalang na harang ni Thomas. Ang banggaan ay nagdulot ng nakasisilaw na liwanag kaya't nawala sa paningin ng lahat sina Alvin at Giovanni Chin sa sandaling ito. Nang humupa ang mga shockwave at lumabo ang nakasisilaw na liwanag, dalawang figure ang muling lumitaw sa kanilang harapan. Hindi tulad ni Giovanni Chin, ang nakaube na si Alvin ay ligtas sa anumang pinsala. Laking gulat ng lahat nang makitang punit-punit ang damit ni Giovanni Chin, at nababalot siya ng dugo. Pinanood nila siyang bumagsak sa lupa nang may malakas na kalabog at humiga nang hindi gumagalaw. Walang nakakaalam kung buhay pa siya sa sandaling ito. Binabati kita, dakilang kagalang-galang na Elder Darfield. Ang boses ni Thomas ay nagpabalik sa katinoan ng grupo ng mga iginagalang na elder.
Bahagyang may bahid ng paggalang ang makikita sa kanilang mga mata nang lumingon sila kay Alvin. Kasunod nito, pinagsalikop nila ang kanilang mga kamao at sabay na binati si Alvin, ang bagong. Ang dakilang kagalang-galang na elder ng angkan ng Darfield na mas malakas kaysa kay Giovanni Chin batay sa kung paano niya lubusang natalo si Giovanni Chin sa isang atake lamang. Pagbati, dakilang kagalang-galang na nakatatanda. 4,496. Tinalo ni Alvin si Giovanni Chin, ang dakilang kagalang-galang na nakatatanda ng angkan ng Darfield, sa isang hampas lamang at naging bagong dakilang kagalang-galang na nakatatanda ng angkan ng Darfield. Alam ng lahat na siya ay isang maunlad na kataas-taasang Diyos na nakauunawa sa batas ng kalawakan hanggang sa perpektong anyo at pinaghihinalaan na naunawaan na niya ang sword daw hanggang sa ikalimang yugto. Sa ikalawang araw niya sa angkan ng Darfield, kumalat ang pangalan ni Alvin sa angkan ng Darfield at sa banal lungsod ng Tourmaline. Narinig mo na ba ang tungkol kay Alvin, ang bagong Grand Revered Elder ng angkan ng Darfield? Natalo niya si Giovanni Chin, ang dating Grand Revered Elder ng angkan, sa isang tama lang ng kanyang espada. Sinasabing naunawaan na niya ang batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas at isa siyang walang kapantay na top advanced Supreme God. Saan mo narinig yan? Nabalitaan kong naunawaan niya lang ang batas ng kalawakan hanggang sa perpektong anyo, pero naunawaan na niya ang kanyang sword daw hanggang sa ikapitong yugto, ang mystical na yugto. Kaya siya naging isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Pareho kayong mali. Nabalitaan kong naunawaan niya ang sword daw hanggang sa ikawalong yugto, ang maalamat na yugto, at ang kanyang batas ng kalawakan ay nasa pinakamataas na yugto. Tunay siyang walang talo sa mga walang kapantay na nangungunang mga Diyos na may mataas na antas. Maraming mga kahangahangang pag-angkin sa Tourmaline Holy City, at ang mga ito ay kumakalat na parang apoy. May mga taong nagsabi pa nga na hindi siya matatalo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng mga kataas-taasang makapangyarihang kapangyarihan sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Naglilibot si Alvin sa mga kalye ng Tourmaline Holy City nang mabalitaan niya ang mga nakakabaliw na tsismis na ito. Umiling siya habang iniisip, gustong-gusto talaga ng mga tao ng Tourmaline Holy City ang magtsismis. Bago lumipat sa lupain ng angkan ng mga Darfield, isinama ni Alvin si Tate upang galugarin ang banal na lungsod ng Tourmaline. Dahil dito, ang mga matatanda ng angkan ng mga Darfield, na umaasang makilala si Alvin matapos nilang malaman na sumali na ito sa kanilang angkan, ay nadismaya nang hindi nila ito matagpuan sa bahay tuluyan kaninang madaling araw. Kasabay nito, ang dalawa pang pangunahing puwersa ng Tourmaline Holy City ay nakatanggap din ng balita tungkol kay Alvin salamat sa kanilang intelligence network. Mabilis ang Darfield clan. Nakahanap sila ng isang kahangahangang eksperto sa sword daw sa napakaikling panahon. Ang angkan ng Yuan, isa sa tatlong pangunahing puwersa sa Tourmaline Holy City, ay kapantay ng angkan ng Darfield. Katulad ng angkan ng Darfield, ang angkan ng Yuan ay nakatanggap din ng imbitasyon mula sa Jade Tide Heavenly Mansion upang magpadala ng mga cultivator sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse na nakaunawa sa sword daw hanggang sa ikaapat na yugto upang galugarin ang Realm of Origin na kanilang natuklasan kamakailan. Ang angkan ng Yuan ay mayroong isang cultivator na akma sa pamantayan kaya pakiramdam nila ay mayroon silang kalamangan laban sa dalawa pang pangunahing puwersa sa Tourmaline Holy City, ang angkan ng Darfield at ang Myriad Trading House. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang angkan ng Darfield ay makakahanap ng isang taong nakakaintindi sa batas ng kalawakan sa perpektong anyo at ang sword daw sa kahit man lang ikalimang yugto sa loob lamang ng 2 araw. Dahil dito, hindi lamang sila nawala ng kalamangan kundi napunta rin sa isang disbentaha. Pangatlong elder, umalis ka sa Tourmaline Holy City at maghanap ng ilan pang makapangyarihang tao na kakatawan sa amin. Bumalik ka pagkatapos ng 1 dekada. Ang aming layunin ngayon ay magpadala ng ilan pang kinatawan sa Jade Tide Heavenly Mansion, nag-aalalang sabi ng clan leader ng Yuan clan. Gayon din, nagkaroon ng kaguluhan sa Myriad Trading House. Hindi tulad ng clan leader ng Yuan clan, ang master ng Myriad Trading House ay medyo kalmado habang nag-uutos siya sa mga branch manager sa labas ng Tourmaline Holy City na maghanap ng mga powerhouse na kakatawan sa kanila makalipas ang 1 dekada. Maaaring may bahagyang kalamangan ang angkan ng Yuan at ang angkan ng Darfield sa atin.
Gayunpaman, ang kanilang koneksyon sa labas ng lungsod ay mas mababa kaysa sa atin. Tiwala ang Panginoon ng Myriad Trading House sa kanilang network sa labas ng Tourmaline Holy City. Hindi tulad ng Yuan Clan at Darfield Clan, ang Myriad Trading House ay nakatuon sa negosyo. Bukod sa mga talento sa paglilinang, mahalaga rin ang mga talento sa negosyo upang matiyak ang kanilang tagumpay. Sa usapin ng kayamanan, ang Yuan Clan at Darfield Clan ay walang kapantay sa Myriad Trading House kahit na pagsamahin nila ang kanilang mga mapagkukunan. Bukod dyan, imbestigahan mo ang bagong Grand Revered Elder ng Darfield Clan. Alamin kung siya ay direktang inapo ng Darfield Clan. Kung hindi, nangangahulugan ito na maaaring pinili niyang sumali sa Darfield Clan dahil sa kanyang apelyido. Marahil, hindi niya alam ang mga bentahe ng Myriad Trading House. Sa oras na iyon, maaari tayong magpadala ng isang tao para hikayatin siyang sumama sa atin. Ginamit ng Myriad Trading House ang kanilang intelligence network upang imbestigahan si Alvin, at hindi nagtagal ay nakakuha sila ng mga resulta. Maaari kayang siya iyon. Gumugol si Alvin ng halos kalahating araw sa paggal sa banal na lungsod ng Tourmaline. Nang paalis na sana siya ng lungsod kasama si Tate at papunta sa lupain ng angkan ng Darfield, hinarang siya ng isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang berdeng damit. Karaniwan lamang ang hitsura ng matanda, at katamtaman lamang ang pangangatawan. Mayroon din siyang matalas na titig na parang salawin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tate nang maramdaman niya ang aura ng matanda. Kasabay nito, nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata habang iniisip niya ang sarili, isang napakalakas na nilalang. Gayunpaman, hindi natakot si Alvin ngayong sinusuportahan na siya ng angkan ng Darfield. Bagamat ang angkan ng Darfield ay matatagpuan sa labas ng Tourmaline Holy City, mayroon silang ilang mga pinakadakilang makapangyarihang grupo, kabilang si Thomas, ang pangalawang elder, na nakadestino sa Tourmaline Holy City. Kumusta? Ako si Lucas mula sa Myriad Trading House. Wala akong masamang intensyon, magalang na sabi ng matandang lalaki habang nakangiti kay Alvin. Magpapadala na sana ng mensahe si Alvin kay Thomas nang biglang naglaho ng walang bakas ang mapangahas na aura ng matanda. Ang Myriad Trading House. Tumaas ang kilay ni Alvin. Alam niyang ang Myriad Trading House ay isa sa tatlong pangunahing puwersang may ranggong demi-saint sa Tourmaline Holy City at kapantay ng angkan ng Darfield. Sandali niyang naisip ang layunin ng matanda sa paglapit sa kanya. Hindi tulad ng marami pang iba sa Tourmaline Holy City, nakilala siya ng matanda. 4,497. Pag-agaw ng talento. Pagbati, Senior Lucas, sabi ni Alvin sa matanda. Matapos talunin ni Alvin si Giovanni Chin at maging bagong Grand Revered Elder ng angkan ng Darfield, nakipag-usap siya ng matagal kay Thomas at nalaman ang higit pa tungkol sa angkan ng Yuan at sa Myriad Trading House. Dahil dito, alam niya na si Anton ang Deputy Master ng Myriad Trading House, isang Level 3 Supreme Powerhouse tulad ni Bennett. Ang clan leader ng angkan ng Darfield, si Marlon. Ang Supreme Demon, at si Lex. Alvin, mainit na ngumiti si Lucas kay Alvin habang sinasabi, gusto kang makilala ng may-ari ng Myriad Trading House. Iniisip ko kung handa ka bang makilala siya. Bahagyang nagulat si Alvin nang marinig ito. Alam niyang ang master ng Myriad Trading House, si Roswell, ay isang level 4 Supreme Powerhouse at ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Myriad Trading House. Maya-maya, bahagyang kumunot ang noo ni Alvin at sinabing, Senior Lucas, sumali na ako sa Darfield Clan. Hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman na gusto siyang kunin ni Roswell para kumatawan sa Myriad Trading House at makapasok sa Realm of Origin makalipas ang 10 taon. Ngayong sumali na siya sa Darfield Clan, alam niyang hindi angkop para sa kanya na makilala ang Myriad Trading House. Wala siyang balak na lumipat sa ibang puwersa ngayon. Kung lilipat man siya ng puwersa, iyon ay sa isang puwersang may ranggong santo. Determinadong nagpadala ng mensahe si Alvin kay Thomas. Tutal, madali siyang mapapatay ng isang level 3 Supreme Powerhouse na tulad ni Lucas. Bagamat malabong gumawa ng hakbang si Lucas laban sa kanya, mas mabuting maging maingat kaysa magsisi. Wala akong masamang intensyon, sabi muli ni Lucas habang umiiling nang maramdaman niyang nagpadala ng mensahe si Alvin.
Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, alam ng Myriad Trading House na sumali ka sa angkan ng Darfield. Hindi mo na kailangang mag-alala sa amin. Samantala, si Thomas ay nagpapahinga at umiinom ng tsaa nang matanggap niya ang mensahe ni Alvin. Agad siyang tumayo at naglaho. Kasabay nito, ipinaalam niya ang bagay na ito sa iba pang mga makapangyarihang tao na nakadestino sa Tourmaline Holy City. Sa loob lamang ng maikling panahon, lumitaw si Thomas at apat pang iba pang pinakamakapangyarihang miyembro ng angkan ng Darfield at tumayo sa harap ni Alvin. Lahat sila ay tumingin kay Lucas ng may hindi pagkagustong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Deputy Master Lanten, si Alvin na ngayon ang Grand Revered Elder ng ating angkan. Bakit mo pa rin siya susubukang i-recruit? Tanong ni Thomas, na mukhang medyo hindi nasisiyahan. Natural na alam ni Thomas ang intensyon ng Myriad Trading House na agawin si Alvin mula sa angkan ng Darfield. Ang sino mang puwersang may ranggong demi-saint ay matutuwa kung mayroon siyang isang maunlad na kataas-taasang Diyos na nakaunawa sa batas ng kalawakan hanggang sa perpektong anyo at si Sword daw ay umabot sa isang mataas na antas sa kanilang hanay. Mapalad ang angkan ng Darfield na pinili ni Alvin na sumama sa kanila dahil sa kanilang magkakatulad na apelyido. Kung hindi sana makakalaban ng angkan ng Darfield ang Myriad Trading House sa mga benepisyo at pribilehiyong maya-alok nila. Tumingin si Lucas kay Thomas at walang pakialam na sinabi, Thomas, ang isang taong may talento ay pipili ng isang patron na may integridad. Ganito na ang nangyayari simula pa noong unang panahon. Bukod pa rito, kakasali lang niya sa angkan ng Darfield kahapon at hindi pa rin siya nakikinabang sa pagsali sa angkan. Ang tanging natanggap niya ay isang walang kabuluhang titulo, hindi ba? Sa anumang kaso, kung pipiliin niyang sumali sa Myriad Trading House, handa kaming magbigay ng malaking halaga sa angkan ng Darfield para sa kanya. Walang kwenta ang kayamanan para sa Myriad Trading House. Bukod pa rito, ang paggastos ng maliit na kayamanan kapalit ni Alvin ay isang magandang kasunduan para sa Myriad Trading House. Ang ekspresyon ni Thomas at ng iba pang mga pinakamakapangyarihang miyembro ng angkan ng Darfield ay naging maasim nang marinig ang mga salitang ito. Lucas, sa tingin mo ba ay matako ang angkan ng Darfield? Galit na tanong ng isang makapangyarihang tao sa tabi ni Thomas. Parang kutsilyo ang mga mata niya nang tumingin siya kay Lucas. Kasabay nito, sumigaw si Thomas, Lucas. Kasunod nito, isang nakakatakot na enerhiya ang kumalat sa paligid, na lumikha ng isang bagyong buhangin at naging sanhi ng pagyanig ng mga gusaling kalapit. Kasabay nito, nayanig ang lupa bago nagsimulang lumitaw ang mga bitek na parang mga sapot ng gagamba. Kasabay nito, ang apat pang pinakamakapangyarihang miyembro ng angkan ng Darfield ay nakatitig kay Lucas, handang gamitin din ang kanilang enerhiya. Ngumisi si Lucas. Dahil lang sa 5 kayo, sa tingin mo babagay kayo sa akin. Ang isang level 2 Supreme Powerhouse at 4 na level 1 Supreme Powerhouse ay natural na walang kapantay para sa isang level 3 Supreme Powerhouse. Sa kritikal na sandaling ito, alam din ni Alvin na oras na para linawin niya ang kanyang paninindigan. Humakbang siya paarap at tumayo ng magkabalikat kasama si Thomas at ang iba pa. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Alvin, isang walang pakialam na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng Tourmaline Holy City. Maaaring hindi sila ang katapat mo, pero paano naman ako? Kasunod nito, binawi ni Thomas ang kanyang enerhiya. Tutal, sa wakas ay dumating na ang mga karagdagang tauhan. Kasabay nito, ang iba pang mga pinakamakapangyarihang tao mula sa angkan ng Darfield ay bumaantong hininga ng maluwag sa loob. Swoosh! Isang bugzo ng hangin ang dumaan bago biglang lumitaw ang isang figure sa harap ni na Alvin at ng iba pa, direktang nakaharap kay Lucas. 4,478. Ang gobernador ng lungsod ng Tourmaline Holy City. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan at nakasuot ng mahabang berdeng roba ang lumitaw at walang pakialam na tumingin kay Lucas, ang Deputy Master ng Myriad Trading House. Sa oras na ito, ang 4 na pinakamataas na makapangyarihang tao ng angkan ng Darfield ay magalang ding bumati sa lalaking nasa katanghaliang gulang, si Elder Wuyan. Nang marinig ito, alam ni Alvin na ang kabilang panig ay si Wuyan Darfield, ang Grand Elder ng Enforcement Hall ng Darfield Clan. Isa siyang level 3 Supreme Powerhouse tulad ni Bennett, ang clan leader ng Darfield Clan.
Kasabay nito, ang mga nanunood na nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Wuyan ay napanganga. Nandito na ang Grand Elder ng Enforcement Hall ng Darfield Clan. Isa siya sa mga haligi ng lakas ng Darfield Clan. Hindi mo ba alam kung sino ang kakaharapin ng mga miyembro ng Darfield Clan? Siya si Lucas, ang Deputy Master ng Myriad Trading House. Kapantay niya si Wuyan. Magkakaroon ba ng komprontasyon ang angkan ng Darfield at ang Myriad Trading House dito? Ano ba ang kaguluhang ito? Kara-rating ko lang. May makapagbibigay ba sa akin ng impormasyon? Parang nag-aaway sila dahil sa binata na yan. Teka. Siya siguro ang prodigy, Duanling. Si Tian, na sumikat kamakailan lang sa Tourmaline Holy City. Si Alvin. Ang bagong dakilang kagalang-galang na elder ng angkan ng Darfield. Sabay-sabay na tumingin ang mga nanunood kay Alvin. Samantala, sina Wuyan at Lucas ay matamang nagkatitigan habang ang kanilang mga enerhiya ay nag-uumapo. Wuyan. Sigaw ni Lucas. Kung titingnan mo ng malapitan, makikita mo ang kaunting takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata kapag tiningnan niya si Wuyan. Bagamat pareho silang level 3 Supreme Powerhouse, alam niyang mas malakas si Wuyan kaysa sa kanya. Bagamat mas huli siyang naging level 3 Supreme Powerhouse ni Wuyan, dati, nakalaban ni Wuyan ang isang level 3 Supreme Powerhouse hanggang sa tabla noong nasa tugatog ng ikalawang antas si Wuyan. Bukod doon, naunawaan ni Wuyan ang isang batas na nakahihigit sa batas na kanyang naunawaan at mayroon din siyang malalim na pag-unawa sa isa sa apat na daw ng langit at lupa. Patuloy na nagpupumiglas sina Wuyan at Lucas. Malinaw na malapit ng mag-away. Biglang. Isang pangungutya ang umalangaw-ngaw sa hangin bago isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Malakas at malakas ang boses. Ilabas mo ang laban mo sa ibang lugar. Ang Tourmaline Holy City ay hindi isang larangan ng digmaan. Nagsimulang mag-usap ng masinsinan ang mga nanunood nang marinig ang boses. Mukhang galing sa ari-arian ng gobernador ng lungsod ang boses na ito. Ito ang gobernador ng lungsod ng Tourmaline Holy City. Siya ang dating pinuno ng 7 santo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa gobernador ng lungsod. Pero, misteryoso talaga siya. Hindi ko pa nga naririnig ang boses niya hanggang ngayon, lalo na't hindi ko pa siya nakikita. May bali-balitang malapit na raw siyang maging isang demi-saint. Nabalitaan ko rin na 3 miyembro ng 7 saints mula noon ang naging demi-saints na. Kung hindi lang nasaktan ang gobernador ng lungsod habang nasa isang ekspedisyon sa Realm of Origin, malamang ay isa na siyang demi-saint ngayon. Siya ang dating pinuno nila. Hindi nagtagal matapos marinig ang boses, isang malakas ngunit matanda ng pakinggan ang umalangaw-ngaw sa lungsod. Gobernador ng lungsod, kuminahon ka po sana. Walang balak ang Myriad Trading House na labanan ang angkan ni Darfield. Lucas, bumalik ka. Tumingin sandali si Lucas kay Wuyan bago tuluyang umalis ng walang imak. Sa katunayan, sa sandaling magsalita ang misteryosong gobernador ng lungsod ng Tourmaline Holy City, handa na siyang umatras. Kahit ang Myriad Trading House ay hindi siya mapoprotektahan mula sa gobernador ng lungsod ng Tourmaline Holy City. Tutal, ang gobernador ng lungsod ng Tourmaline Holy City ay hindi lamang isang ordinaryong disipulo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Ang kanyang Panginoon ay isang santo sa Jade Tide Heavenly Mansion. Pagkaalis ni Lucas, tumingin si Wuyan kay Alvin nang may nakakailang na ngiti at nagtanong, Grand Revered Elder Alvin, gusto mo bang sumunod sa akin pabalik sa angkan ng Darfield? Ako ang mag-aabala sa iyo kung gayon, Elder Wuyan, sabi ni Alvin. Hindi na plano ni Alvin na manatili pa sa Tourmaline Holy City. Hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng kaguluhan na mangangailangan ng interbensyon ng gobernador ng lungsod ng Tourmaline Holy City. Gayunpaman, hindi niya pinagsisihan ang pagpapadala ng mensahe kay Thomas. Kung tutusin, kung walang pakialam ang Myriad Trading House, nasa panganib sana siya. Bago umalis, sinabi ni Wuyan sa isa sa mga pinakamakapangyarihang miyembro ng angkan ng Darfield, ayusin mo ang mga sira dito. Pinag-ibayo ng huli ang kanyang enerhiya at mabilis na ibinalik ang lahat gamit ang kanyang batas ng mundo. Muli, hindi maiwasan ni Alvin na humanga sa lakas ng mga pinakamakapangyarihang nilalang.
Ang mga banal na enerhiya ng mga kataas-taasang powerhouse ay tunay na naiiba at mas mahalaga kaysa sa mga batas na kanilang nauunawaan. Ang isang advanced na kataas-taasang Diyos na tulad ko na nakakaintindi sa batas ng mundo ay maaari ring ayusin ang mga pinsalang ito, ngunit imposibleng maibalik ang lahat sa isang perpektong estado sa ganoong kaikling panahon. Ang Level 1 Supreme Powerhouse mula sa Darfield Clan na nakakaintindi ng batas ng mundo ay nag-iwan ng marka kay Alvin. Bagamat isa lamang siyang Level 1 Supreme Powerhouse, madali niyang mapapatay si Alvin sa isang sampal lamang. Patuloy na naisip ni Alvin, isang mga nasa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse, marahil isang walang kapantay na top advanced Supreme God lamang ang may pagkakataong makaligtas sa isang atake mula sa isang Level 1 Supreme Powerhouse. Pagkatapos noon, bago umalis, hindi nakalimutan ni Alvin na sabihin kay Thomas sa pamamagitan ng voice transmission, Elder Thomas, humihingi ako ng paumanhin sa abala sa iyo. Sisisihin ka ba ng gobernador ng lungsod para dito? Magtiwala ka, sagot ni Thomas sa pamamagitan ng voice transmission, bihirang umalis ng tirahan ang gobernador ng lungsod. Bukod pa rito, babala lamang iyon. Hindi naman talaga tayo gumawa ng aksyon. Sa kabila ng mga sinabi ni Thomas, malinaw na naramdaman ni Alvin ang pagkabalisa at takot sa boses ni Thomas nang banggitin ni Thomas ang gobernador ng lungsod ng Tourmaline Holy City. Matapos umalis ni na Alvin at Tate sa Tourmaline Holy City kasama si Wuyan patungo sa lupain ng angkan ng Darfield, umalis din sina Thomas, ang mga pinakamakapangyarihan sa angkan ng Darfield, at ang mga nakamasid. Gayunpaman, pinag-uusapan pa rin ng mga nanunood ang bagay na ito sa isa't isa. Mukhang ang bagong Grand Revered Elder ng Darfield Clan ay hindi lamang isang ordinaryong prodigy. Kung hindi, hindi sana siya kinukuha ng Myriad Trading House kahit na sumali na siya sa Darfield Clan. Kahit na hindi siya isang walang kapantay na top advanced Supreme God, malapit na siyang maging isa. Kung hindi, hindi gagawa ng ganito kadesperadong hakbang ang Myriad Trading House. Mukhang nakahanap na ng hiyas ang angkan ng Darfield. Lingid sa kaalaman ni Alvin, habang papunta siya sa lupain ng angkan ng Darfield, isang bagong chismis ang nagsimulang kumalat sa Tourmaline Holy City. May hinala na ang bagong Grand Revered Elder ng Darfield Clan ay ang taong nakakuha ng ilang Blissful Flower Kings at Lord Great Northern Netherwinter Cod mula sa Zong Clan at Leng Clan ng Peaceful Might Realm. Hindi nakakagulat, niyanig ng chismis na ito ang banal na lungsod ng Tourmaline. Kasabay nito, ang chismis tungkol sa mga pinakamahalagang kayamanan ay mabilis ding pumukaw sa kasakiman ng maraming tao sa lungsod. 4,479. Susmariosep. Lumalabas na ang bagong Grand Revered Elder ng Darfield Clan ay ang taong may hawak ng 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings at 3 Lord Great Northern Netherwinter Cod. Hindi inaasahan. Naku, mahirap na siyang kalabanan ngayong sumali na siya sa angkan ng Darfield. Isang hanggal lamang ang handang sakta ng Darfield Clan, isang Demi-Saint rank force, para sa 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings at 3 Lord Great Northern Netherwinter Cod. May mga bali-balita na si Alvin ay may makapangyarihang pinagmulan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saang puwersa siya nagmula. Gayunpaman, ngayong sumali na siya sa angkan ng Darfield, tiyak na hindi hahayaan ng angkan na may mga asar sa kanya. Kasabay noon, naging mainit na paksa si Alvin sa Tourmaline Holy City. Karamihan sa mga tao ay hindi na maaaring targetin si Alvin dahil may dadamay nito ang mga puwersa sa likod nila kung sakaling kumilos ang angkan ng Darfield. Kung tungkol sa mga cultivator na walang sekta sa ilalim ng kaharian ng mga Supreme Powerhouse, wala ring gaanong kapantay ni Alvin. Kung tungkol sa mga Supreme Powerhouse na walang sekta, hindi sila nang ahas na kumilos sa loob o paligid ng Tourmaline Holy City dahil hindi ito naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Ang angkan ng Darfield ay mayroon ding isang Demi-Saint. Ang mga Demi-Saint ay napakalakas, ngunit ang pinakamahalaga, ang Demi-Saint ng angkan ng Darfield ay nakakaramdam kung mayroon mang miyembro ng angkan na nasa panganib sa pamamagitan ng mga identity token ng angkan ng Darfield sa loob ng isang tiyak na distansya. Gayunpaman, ang mga identity token na ito ay espesyal. Hindi lahat ng miyembro ng angkan ng Darfield ay nagtataglay ng ganitong identity token. Gayunpaman, walang nagduda na ang bagong Grand Revered Elder ng angkan ng Darfield ay nagtataglay ng ganitong identity token. Ilang araw ang lumipas.
Bumalik si Thomas sa angkan ng Darfield matapos ang kanyang paglipat sa Tourmaline Holy City. Hinanap niya si Alvin at sinabi rito ang tungkol sa mga tsismis na kumakalat sa lungsod kamakailan. Malamang na ang balitang ito ay ikinakalat ng Myriad Trading House. Matapos sabihin kay Alvin ang tungkol sa mga tsismis na narinig niya, prangkang nagtanong si Thomas, "Alvin, totoo ba na ikaw ang nakakuha ng 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings at 3 Lord Grade Northern Netherwinter Cod mula sa Zong Clan at Leng Clan ng Peaceful Might Realm?" Medyo nakakakumbinsi ang mga tsismis dahil nagtugma ang tiyempo nang biglang lumitaw si Alvin sa angkan ng Darfield. Bukod dito, katulad ni Alvin, naunawaan din ng taong iyon ang batas ng kalawakan at may malalim na pag-unawa sa sword daw. Gayunpaman, hindi basta-basta nakarating si Thomas sa isang conclusion. Sa halip, nagpa siyang tanungin si Alvin tungkol dito. Oo, tango ang sagot ni Alvin. Matagal na niyang inaasahan na mabubunyag ang bagay na ito at inihanda na niya ang sarili sa pag-iisip. Kaya naman, hindi na siya nagulat. Noong una, inakala ni Alvin na ang angkan ng Darfield ang unang makakatukla sa bagay na ito. Tutal, sumali siya sa angkan ng Darfield bilang Grand Revered Elder nito. Mas malamang na ang angkan ng Darfield ang unang makakapag-ugnay ng mga tuldok. Kaya naman, medyo nagulat siya na ang Myriad Trading House ang unang makakatukla sa bagay na ito. Ang napakaraming bahay pangkalakalan. Dati, nang si Wuyan, ang Grand Elder ng Enforcement Hall ng Darfield Clan, ay sinamahan. Bumalik si Alvin sa angkan ng mga Darfield. Mas marami nang natutunan si Alvin tungkol sa Myriad Trading House mula sa una. Nalaman niya na ang Myriad Trading House ay napakayaman at nagtataglay ng napakalawak na network ng panektik. Noong panahong iyon, sinabi rin ni Wuyan na nakita na ng Myriad Trading House ang kanyang halaga kaya ipinadala niya si Lucas para i-recruit siya kahit alam niyang sumali na siya sa angkan ng mga Darfield. Walang pakialam si Alvin na natuklasan ng Myriad Trading House ang katotohanan, ngunit medyo hindi siya natuwa na naibunyag nila ang impormasyon. Para na rin itong paglalagay ng malaking target sa kanya, kung tutuusin. Walang duda na kagagawan ito ng Myriad Trading House, naisip ni Alvin sa sarili habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang mawala ang bagay na ito. Samantala, madamdaming bumantong hininga si Alvin at sinabing, "Ikaw nga talaga yan." Maya-maya, sinabi niya ng may katiyakan, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka lang ang Grand Revered Elder ng angkan ng Darfield, kundi kakatawan ka rin sa angkan para pumasok sa Realm of Origin ng Jade Tide Heavenly Mansion sa loob ng 10 taon. Tiyak na hindi ka sasaktan ng angkan ng Darfield. Kahit na umalis ka sa angkan mamaya, mananatili itong pareho. Bago kita hanapin, nakilala ko na ang pinuno ng angkan. Gusto niyang iparating ko sa iyo ang mensaheng ito. Hanggat hindi mo pinupukaw ang makapangyarihang puwersang nasa ranggo ng Saint tulad ng Jade Tide Heavenly Mansion, paprotektahan ka ng angkan ng Darfield hanggat miyembro ka ng angkan." Bagamat inaasahan na ni Alvin na hindi siya pagtataksilan ng angkan ng Darfield, nakaramdam pa rin siya ng init nang marinig niya ang mga salita ni Thomas. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap ng ilang sandali bago sinabi ni Thomas, "Aalis na ako. Nagpapahinga ako at mananatili muna sa lupain ng angkan. Kung mayroon man, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa akin. Nakatira ako malapit sa Enforcement Hall. Kung magtatanong ka, ituturo sa iyo ng mga miyembro ng angkan ang aking cultivation ground." Pagkaalis ni Thomas, bumalik siya sa lumulutang na isla sa itaas ng gitna ng espiritual na bukal. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maglinang. "Mayroon pa akong 1 dekada bago ko kailangang pumasok sa Realm of Origin, susubukan kong palalimin ang aking pangunawa at itaas ang antas ng aking sword daw. Hindi tulad ng aking batas ng kalawakan na hindi gumagalaw, kahit papaano ay umuunlad ang aking sword daw kahit mabagal ang pag-unlad. Imposibleng maabot ng aking batas ng kalawakan ang pinakamataas na antas kung hindi ko malalampasan ang hadlang na ito." Hindi nagmamadali si Alvin na malampasan ang hadlang. Sa halip, inuno niya ang paglakas sa pamamagitan ng iba pang mga paraan. Mahalaga para sa kanya na lumakas ng husto hanggat maaari bago pumasok sa Realm of Origin upang maghanap ng mga kayamanan. Bagamat napakalakas na niya ngayon, batay sa kanyang nalalaman, marami ang katulad niya sa Jade Tide Heavenly Mansion.
Bukod dito, posible rin na ang Jade Tide Heavenly Mansion ay mayroong walang kapantay na Top Advanced Supreme God. Kahit na walang kapantay na Top Advanced Supreme God sa mga miyembro ng Jade Tide Mansion, ang Saint ng Jade Tide Heavenly Mansion ay maaaring mayroong nasasakupan na isang walang kapantay na Top Advanced Supreme God. Matapos itong pag-isipan, naisip ni Alvin na kahit na ang Jade Tide Heavenly Mansion o ang Saint nito ay mayroong walang kapantay na Top Advanced Supreme God, napakaliit ng posibilidad na ang walang kapantay na Top Advanced Supreme God ay nagkataong naunawaan din ang sword daw partikular sa ikaapat na yugto. Gayunpaman, alam din niya na sa impluwensya at koneksyon ng Jade Tide Heavenly Mansion sa Sacred Lightning Realm, hindi magiging mahirap para sa kanila na makahanap ng ganitong walang kapantay na Top Advanced Supreme God. Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng matinding pressure nang maisip niya ang pagharap sa walang kapantay na mga Top Advanced Supreme God sa Realm of Origin. Kung tutuusin, kahit gaano pa siya kalapit sa pagiging isa, hindi pa rin siya isang walang kapantay na Top Advanced Supreme God. Si Alvin ay lubog sa kanyang cultivation at lumalabas lamang kapag oras na para tanggapin ang mga resources na ibinigay sa mga revered elders ng Darfield Clan. Hindi siya umalis sa Darfield Clan pagkatapos niyang bumalik. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ng Tourmaline Holy City at ang mga miyembro ng Darfield Clan ay tumigil na rin sa pag-uusap tungkol kay Alvin. Ang mga naghangad ng pinakamahalagang kayamanan na nasa pag-aari ni Alvin ay sunod-sunod ding umalis nang makita nilang hindi na pumunta si Alvin sa Tourmaline Holy City at wala nang balak na umalis sa lupain ng angkan ng Darfield. Kabilang sa mga taong ito sina Yifan at Rio mula sa Peaceful Might Realm. Bumalik na tayo. Maghihintay lang tayo ng walang kabuluhan kung itutuloy natin ito. Buntong hininga ni Rio, sa angkan ng Darfield, mahihirapan tayong kumilos. Kahit na mahuli natin siya kapag mag-isa lang siya, malabong sumuko siya kahit natusukan natin siya ng kutsilyo sa lalamunan. Tutal, agad naman siyang masasaktan ng Demi-Saint. Sa oras na iyon, hindi lang tayo makakakuha ng kahit ano, kundi ilalagay din natin sa panganib ang ating buhay. Sa katunayan, nang malaman ni Rio na sumali si Alvin sa angkan ng Darfield at naging Grand Revered Elder ng angkan, gusto na niyang sumuko. Gayunpaman, nanatili siya roon dahil ayaw bumalik ni Yifan ng walang dala. Ngayong lumipas na ang isang taon, napagdesisyonan niyang tama na siya at gusto nang umalis. Kahit ayaw pa rin ni Yifan, kinailangan na rin niyang umalis. Wala siyang magagawa kung mag-isa siya dahil hindi niya magagamit ang time and space escape technique kung wala si Rio. Sa ganitong mga sitwasyon, tiyak na mamamatay siya kung makakaharap niya ang isang Demi-Saint. Sa huli, nilisan ng dalawa ang Sacred Lightning Realm patungo sa Peaceful Might Realm. Hindi nila alam na nakilala na nila si Alvin bago iniligtas ni Lex si Alvin. Mabilis na lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, 9 na taon na ang lumipas. Sa oras na ito, si Alvin na umiintindi sa sword daw ay nakarinig ng isang pamilyar na boses mula sa labas. Alvin, ang Jade Tide Heavenly Mansion ay nagpadala ng isang tao rito. Aalis tayo kasama niya pagkatapos ng 3 araw. Ang boses ay kay Thomas. Sa simula, walang balak ang angkan ng Darfield na ipadala si Thomas upang samahan si Alvin. Gayunpaman, pagkatapos mapunta sa angkan ng Darfield, pumasok si Alvin sa isang saradong cultivation at hindi na nakipagkilala sa kahit sino pa. Dahil dito, sa huli, naisip ng mga matataas na miyembro ng angkan ng Darfield na mas makabubuting piliin nila si Thomas upang samahan si Alvin dahil si Alvin ang pinakakilala sa una sa angkan ng Darfield. 4,500. Bukod doon, patuloy na sinabi ni Thomas, ang matandang ninuno ay lumabas mula sa kanyang saradong paglilinang kahapon. Matapos malaman ang tungkol sa iyo, gusto kanyang makilala. Nabanggit ng pinuno ng angkan sa matandang ninuno na kailangan mo ng tulong, at handa ang matandang ninuno na makinig sa iyo kapag nagkita kayo. Sa nakalipas na mga dekada, ilang beses nang hiniling ni Alvin na makilala ang matandang ninuno ng angkan ng Darfield. Ayon kay Bennett, ang pinuno ng angkan ng Darfield, maaaring hindi mapalaya ng matandang ninuno si Kelly mula sa pamamaraan ng pagkabilanggo ng kaluluwa. Gayunpaman, sinabi ni Bennett na maaaring handa ang matandang ninuno na sumunod kay Alvin pabalik sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos upang tingnan si Kelly pagkatapos lumabas mula sa kanyang saradong cultivation.
Nakangiting sabi ni Thomas, maaari ka nang bumalik sa iyong bayan bago ka umalis papunta sa Jade Tide Heavenly Mansion. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Thomas. Sabi niya, Elder Thomas, pakisuyong dalhin mo ako sa matandang ninuno. Noong una, inakala ni Alvin na ang usapin ni Kelly ay kailangang maghintay hanggang sa lumabas siya ng Realm of Origin at sumali sa Jade Tide Heavenly Mansion. Pinakalma niya ang sarili na ang saint mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ay mas makakatulong kumpara sa isang demi-saint. Hindi niya inaasahan na ang matandang ninuno ng angkan ng Darfield ay lalabas mula sa closed-door cultivation ilang araw bago siya umalis papunta sa Jade Tide Heavenly Mansion. Kahit na ang isang demi-saint ay hindi kasing lakas ng isang saint, mabuti pa rin na magkaroon ng karagdagang pares ng mga mata para tingnan si Kelly. Bagamat ilang araw na lang ang natitira bago siya umalis papunta sa Jade Tide Heavenly Mansion, kasama ang 12-dosenang transportation formations sa Sacred Lightning Realm na konektado sa Myriad Worlds, makakabalik pa rin siya sa nakaraan. Sa wakas ay makakabalik na ako sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Nasabi ni Alvin sa kanyang sarili ng may pananabik. Nang umalis si Alvin sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos noon, siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Noong panahong iyon, maraming kataas-taasang makapangyarihang nilalang ang naghahangad ng likido mula sa banal na bukal na hawak niya. Napilitan siyang maglakbay sa ibang mundo upang pumunta sa outer boundary bilang pag-iingat. Sa huli, napunta siya sa Divine Sand Realm, isa sa mga kaharian na matatagpuan sa labas ng outer boundary. Sa kanyang paglalakbay patungo sa Sacred Lightning Realm, kinailangan din niya maging maingat na huwag malantad ang kanyang sarili. Sa kabuuan, parang ang tagal na mula noong huli siyang napunta sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Lumapit ako agad sa iyo dahil alam ko kung gaano kahalaga ang bagay na ito para sa iyo, nakangiting sabi ni Thomas. Maaaring 10 taon pa lamang si Alvin sa angkan ng mga Darfield, ngunit naging malapit na siya kay Thomas noong narito siya dahil sa kanilang magkatulad na ugali. Bagamat si Thomas ay isang napakalakas na tao, hindi siya nagpanggap na makapangyarihan. Tutal, alam niyang mas malaki ang potensyal ni Alvin kaysa sa kanya. Madali niyang mapapatay si Alvin ngayon, ngunit maaaring hindi na iyon ang mangyayari sa hinaharap. Maya-maya, sinabi ni Thomas, na ipaalam ko na sa matandang ninuno na bibisitahin natin siya ngayon. Nagniningning ang mga mata ni Alvin habang tinatahak niya ang daan patungo sa lupang tinatamnan ng matandang ninuno ng angkan ng Darfield. Bilang taong may pinakamataas na autoridad sa angkan ng Darfield, natural lamang na ang matandang ninuno ng angkan ng Darfield ay mayroong espiritual na bukal bilang kanyang kultibasyon. Di nagtagal, sina Thomas at Alvin ay nakarating sa isang malaparaisong lambak kung saan matatagpuan ang isang espiritual na bukal. Pinagsalikop ni Thomas ang kanyang mga kamao sa bahay sa itaas ng pinagmumulan at sentro ng espiritual na bukal habang magalang na sinasabi, matandang ninuno, narito na ang dakilang kagalang-galang na elder. Nang marinig ang walang pakialam na tugon na umalangaw-ngaw mula sa bahay, nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Lumalabas na ang matandang ninuno ng angkan ng Darfield ay isang babaeng may pangyarihan. Sa pagkakataong ito, bumukas ng malakas ang pinto, at lumabas ang isang balingkinitan at kaaya-ayang figure. Pag-aari ito ng isang dalagang nakasuot ng mapusyaw na berdeng mahabang damit. Mukhang nasa mga unang bahagi ng kanyang 20 anyos siya. Bagamat maganda ang kanyang mga katangian sa mukha, hindi siya kahangahangang kagandahan. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Tila walang pakialam siya sa lahat ng bagay sa paligid niya. Nang tumingin si Alvin sa mga mata niya, pakiramdam niya ay nakatitig siya sa isang walang hanggang kalaliman. Mabilis siyang nakabawi at magalang na nagsabi, binabati ni Alvin ang matandang ninuno. Maaaring hindi magmukhang mas matanda ang dalaga kay Alvin, ngunit alam niyang ang pisikal na anyo ay hindi sapat upang matukoy ang edad ng isang tao. Ang matandang ninuno ng angkan ni Duen ay malamang na kasing tanda ng isang fossil. Isa ka lamang pansamantalang elder kaya hindi mo na kailangang tawagin akong matandang ninuno, sabi ng dalaga ng may bahagyang ngiti habang naglalakad patungo kay Alvin. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kasing tusok ng kanyang tingin kay Alvin. Nang tumingin siya sa kanya, pakiramdam ni Alvin ay may lawin na nagmamasid sa kanya. Kamangha-mangha, sabi ng dalaga habang nanlilisik ang mga mata.
Pagkatapos, humarap siya kay Thomas at sinabing, iwan mo muna kami sandali. Kailangan kong makausap ng pribado ang dakilang kagalang-galang na elder. Opo, matandang ninuno, magalang na sagot ni Thomas. Kasabay nito, ipinaalala niya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, ang matandang ninuno ay bihasa sa batas ng buhay at sa mastery daw. Kasunod nito, nawala sa paningin si Thomas, naiwan si Alvin at ang matandang ninuno na nag-iisa sa lambak. Ang pangalan ko ay Nicole Darfield. Binata, pwede mo na akong tawagin bilang Sister Nicole, sabi ni Nicole. Kumikinang ang kanyang mga mata sa ilalim ng sikat ng araw habang nakatingin kay Alvin. Lumapit siya rito at inabot ang baba nito bago tumitig sa mga mata nito. Instinctive na sinubukan ni Alvin na lumayo, ngunit mabilis niyang naramdaman ang isang di nakikitang enerhiya na pumipigil sa kanya. Hindi siya makagalaw. Nabigla siya sa lakas nito, at kasabay nito, hindi niya maiwasang magtaka sa kakaibang kilos nito. Nakakagulat talaga ito, sabi ni Nicole pagkaraan ng ilang sandali, hindi ka pa nga 3,000 taong gulang, pero napakalakas mo na. Isang taong kasing lakas mo pa rin ang walang katulad sa Outer Boundary at sa Myriad Worlds. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Nicole. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Nicole ng tama ang kanyang edad. Tutal, tanging ang mga kasing edad niya lamang ang makakaramdam ng kanyang edad. Para sa iba na wala sa saklaw ng kanyang edad, bahagya lamang nilang maramdaman na wala pa siyang 10,000 taong gulang. Relax ka lang. Wala akong masamang intensyon. Sa tingin mo ba ay makakatayo ka pa rin kung may masama akong intensyon? Sabi ni Nicole nang may bahagyang ngiti habang binawi ang kanyang kamay. Kasabay nito, nawala rin ang di nakikitang puwersang pumipigil kay Alvin. Biglang umatras si Alvin at maingat na tumingin kay Nicole. Maya-maya, huminga siya ng malalim para kumama bago sumigaw, matandang ninuno. Bago pa man makapagsalita si Alvin, sinabi ni Nicole, hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag nang magsalita pa at tawagin mo na lang ako bilang Sister Nicole? Tatawagin na lang kitang Little Alvin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, dahil ang tadhana ang nagdala sa iyo sa aming angkan ng Darfield, mula sa araw na ito, dapat na nating ituring ang isa't isa bilang magkapatid. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.